Good morning, good afternoon, and good evening po sa ating online viewers. Ang babasahin po natin ngayon ay mula sa aklat ng Juan 15. Ito ay isang paanyaya, paalala, at paalala ng matibay at tapat na pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. So dito po ay gumamit si Jesus ng isang napakagandang larawan, ang puno ng ubas at ang mga sanga. Hindi lang daw ito para sa mga disciples niya noon, kundi para rin sa ating lahat na ngayong tagasunod niya. So, atin na pong basahin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po muli sa binigay na araw. Salamat po sa binigay na buhay. Salamat po sa mga taong nakikinig ngayon na mapag-aralan namin ang salita niyo. Tulungan niyo po kami, O Holy Spirit, na magkaroon ng wisdom, discernment, at ma-receive namin kung ano yung gusto niyo pong ituro sa amin dito sa Juan 15, sa John 15. Lord, muli po, i-cover niyo po kami ng inyong precious blood. In the name of Jesus, Amen. So, dito sa Juan 15, mula sa Ang Salita ng Diyos, unahin po natin ang may title na Ang Tunay na Puno ng Ubas. Juan 15, verse 1, sinabi pa ni Jesus, Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Juan 15:2 or verse 2, pinuputol niya ang aking mga sangang hindi namumunga. At nililinis niya ang bawat sangang namumunga para lalo pang mamunga. Juan 15:3, malinis na kayo dahil sa mga salitang sinabi ko sa inyo. Juan 15:4, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. Ganoon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Juan 15 verse 5, Ako ang puno ng ubas, at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin, at ako rin sa kanya, ay mamumunga ng marami. Sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Juan 15:6, Ang hindi nananatili sa akin ay tulad ng mga sangang itinatapon at natutuyo. At pagkatapos ay tinitipon at inihahagis sa apoy para sunugin. Kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hiningin nyo. Napaparangalan ang aking ama kung namumunga kayo ng sagana. At sa ganitong paraan ay naipapakita ninyo na mga tagasunod ko kayo. So mula sa Juan 15 verses 1 to 8, inilarawan ni Jesus na ang kanyang sarili bilang isang puno ng ubas. Tayo naman daw yung kanyang mga sanga. At yun nga, si Father God, ang Ama, ang tagapangalaga. So ito ay isang larawan ng ugnayan, ng isang relasyon ng buhay, dahil hindi mabubuhay yung sanga kung wala yung mismong puno. At ito ang larawan ng isang pag-ibig dahil dun sa puno namumunga yung mga upas. At nagkakaroon ito ng masarap na lasa at pagtitiwala
Gayon din sa pagtitiwala, nagsisimbolo ito ng pagtitiwala dahil yung yung ubas ay naka-rely doon sa ibibigay ng puno para mamunga pa siya, para maging kaaya-aya din siyang tingnan at masarap kainin. Ayun, interpretation ko lang din po, dinagdagan ko lang. Ayun. So, sa reflection naman po, kung hindi daw po tayo nakakabit doon sa isang puno, which is si God, kung hindi natin siya kilala, kung wala tayong connection kay God, kung hindi tayo nagtitiwala, um, hindi daw tayo mamumunga. Minsan abala tayo, nagiging busy tayo sa ating simbahan, sa minister, sa trabaho, pero kung wala daw yung tunay na connection natin kay Kristo, magiging walang kabuluhan kung ano yung ginagawa natin. Tulad ng sinabi nga, siya yung um, siya yung buhay, nagbibigay buhay sa atin. Dahil siya yung puno ng ubas. Tayong mga sanga, kung hindi tayo nakakabit dun sa puno, wala tayong magiging, kumbaga sa salita, walang kwenta. Wala tayong magagawa. Ayun. So, dito po, maaari natin tanungin yung sarili natin kung totoo ba na meron tayong connection or ugnayan. Nakikipag-communicate ba tayo kay God? Or, yun nga, panlabas lang para may masabi lang na tayo ay isang Kristiyano. So dito tinuturuan din po tayo na maglaan daw ng oras araw-araw sa panalangin, pagbabasa ng salita, at pagsunod sa kanyang kalooban. Manatili daw tayong maging connected sa kanya, sa presensya ng ating Panginoon para mamunga daw tayo ng kabutihan, mamunga tayo ng kababaang loob, humility, yung pananampalataya natin ay mag-grow, pati yung pagmamahal natin kay God at sa ating mga kapwa. 1:15 verse 9, Mahal ko kayo gaya ng pagmamahal sa akin ng Ama. Manatili kayo sa aking pag-ibig. 1:15 verse 10, Kung sinusunod ninyo ang mga utos ko, mananatili ang pag-ibig ko sa inyo. Katulad ko, sinusunod ko ang utos ng aking Ama. Kaya nananatili ang kanyang pag-ibig sa akin. 1:15 verse 11, Sinabi ko sa inyo ang bagay na ito para magalak kayo, katulad ko at malubos din ang inyong kagalakan. 1:15 verse 12, Ito ang aking utos sa inyo. Magmahalan kayo katulad ng pagmamahal ko sa inyo. 1:15 verse 13, Wala ng pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. 1:15 verse 14, Mga kaibigan ko kayo kung sinusunod nyo ang aking mga utos. 1:15 verse 15, Hindi ko na kayo itinuturing na alipin dahil hindi alam ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang amo. Sa halip, itinuturing ko na kayong mga kaibigan dahil sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. 1:15 verse 16, Hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo. Para humayo kayo at mamunga ng mga bungang mananatili. Sa ganoon, anuman ang hingin ninyo sa Ama, sa pangalan ko, ay ibibigay niya sa inyo. Thank you, Lord.
Juan 15 verse 17, ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Dito naman sa Juan 15, mula 9 to 17, ang pagmamahal daw ni Kristo ay hindi lamang emotion. Ito ay isang desisyong maglingkod, magsakripisyo at magpatawad. Sinabi din dito ni Jesus, walang pag-ibig na hihigit pa sa isang taong mag-aari ng kanyang buhay para sa kaibigan. So, dito po, yung tunay na connection or ugnayan natin kay Kristo ay hindi makikita sa dami ng ating alam, kundi sa lawak ng ating pagmamahal. Ang mga kaibigan daw ni Kristo ay yung mga sumusunod sa kanyang utos. At ang utos niya ay magmahalan tayo. Sa application po natin bilang isang Christian, may times na mahirap magpatawad, pero ito daw yung sinasabi ni Kristo na magpatawad daw tayo sa ating kapatid or kakilala na matagal na nating may kasamaan ng loob. Magpakita daw tayo ng malasakit sa mga nangangailangan, physical man or emotion, physical man or emotional. Siguro halimbawa nito is pagtulong sa kapwa. May times na kung sinasabi ni Lord na magbigay ka ng pagkain, magbigay ng comfort sa pamamagitan ng pagbibigay ng advice. Ayun. May time naman na sasamahan mo lang, makikinig ka lang. So, yun yung mga bagay na pagbibigay natin ng malasakit sa ating kapwa. And then, maging tagapagdala daw tayo ng pag-ibig ni Kristo saan man tayo naroroon. Yon sa bahay, sa trabaho, sa online, o saan man tayo naroroon. Ayun po. Dumako naman po tayo sa sunod na title mula sa Juan 15, ang galit ng mga taong makamundo sa mga sumasampalataya kay Jesus. Juan 15 verse 18, sinabi pa ni Jesus, kung napopuot sa inyo ang mga taong makamundo, alalahanin ninyo na ako ang una nilang kinapuotan. Juan 15 verse 19, kung kabilang kayo sa kanila, mamahalin nila kayo, pero hindi kayo kabilang sa kanila. Kundi pinili ko kayo mula sa kanila, kaya napopuot sila sa inyo. Juan 15 verse 20, tandaan nyo, ang sinabi ko sa inyo na walang aliping masigit sa kanyang amo. Kung inusig nila ako, uusigin din nila kayo. At kung sinunod nila ang aking salita, susundin nila ang inyong salita. Juan 15 verse 21, uusigin nila kayo dahil sumasampalataya kayo sa akin at dahil hindi nila kilala ang nagsugo sa akin. Juan 15 verse 22, kung hindi ako naparito sa mundo at nangaral sa kanila, wala sana silang pananagutan sa kanilang kasalanan. Pero ngayon, wala na silang maidadahilan sa mga kasalanan nila. Juan 15 verse 23, ang napopuot sa akin ay napopuot din sa aking Ama. Juan 15 verse 24,
Kung hindi ako gumawa sa harap nila ng mga himalang kailanmay hindi nagawa ni numan, wala sana silang pananagutan sa kanilang kasalanan. Ngunit kahit nakita na nila ang mga himalang ginawa ko, napupuot pa rin sila sa akin at sa aking Ama. 1:15 verse 25. Sa ginawa nilang ito, natupad ang nakasulat sa kanilang kautusan. Napupuot sila sa akin ng walang dahilan. 1:15 verse 26. Pagkatapos, sinabi ni Jesus, ipapadala ko sa inyo ang banal na Espiritu mula sa Ama. Siya ang tagatulong nyo at tagapagturo ng katotohanan. Pagdating niya, magpapatotoo siya kung sino talaga ako. Dito naman sa Juan 15 verses 18 to 27, ang pamumuhay daw ni Kristo ay hindi laging madali. Sinabi ni Jesus na daranas daw tayo ng pag-uusig, pangungutya at pagkakahiwalay. Ngunit hindi tayo nag-iisa. Ipapadala niya ang banal na Espiritu, ipapadala ni Jesus ang banal na Espiritu upang tumulong sa atin, magpatotoo at magpapalakas din sa atin. So ang ating reflection mula dito sa verses na ito, ang pagiging tagasunod ni Kristo ay hindi palaging komportable, pero laging kapaki-pakinabang. Hindi tayo tinawag para maging katanggap-tanggap sa mundo, kundi para maging tapat sa Diyos. Bilang aplikasyon naman sa pagiging Kristiyano natin, huwag daw tayong matakot kung may humahatol sa atin dahil sa kung anong pananampalataya meron tayo. Huwag din daw tayong mahiya na ipahayag yung kabutihan ni Jesus sa social media or sa ating mga kakilala. Hindi hilingin daw natin sa banal na Espiritu ang karunungan, ang direksyon at yung courage upang mapagtagumpayan natin ang ating pang-araw-araw na buhay kasama ang ating Panginoon at ang Holy Spirit. 1:15 verse 27, kayo rin ay dapat na magpatotoo tungkol sa akin, dahil kasama ko na kayo mula pa noong una. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa binigay niyong karunungan. Salamat po, Panginoon, O God, na patuloy niyo po kaming minamahal sa pamamagitan po ng pag-guide niyo po sa amin at sa banal na Espiritu na pinapadala niyo po sa amin. Turuan niyo po ang puso namin, Lord God, na maging connected po sa inyo at hindi kami maiwalay sa presensya niyo dahil kung wala kayo, Panginoon, wala rin kami magagawa. Lord, palakasin niyo po ang aming pananampalataya, tulungan niyo po kami na mamuhay ng tama at maging kalugod-lugod sa harapan niyo. Muli po, Panginoon, salamat po sa lahat ng salita niyo, pagmamahal niyo, reminders. Salamat po sa lahat ng wisdom na ito. Naway patuloy po namin na mapaglingkuran kayo at maging tapat po sa aming pananampalataya sa inyo. In the name of Jesus, Amen.